Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin ngayon ay makikita sa ikadalawang mga kronika, Kapitulo 33, versikulo 1 hanggang 4. Si Manases ay 12 taong gulang nang maging hari ng Juda. 55 taon siyang naghari sa Jerusalem. Hindi kinalugdan ni Yahweh ang ginawa niya sapagkat tinularan niya ang kasamaan ng mga bansang pinalayas ni Yahweh sa lupaing iyon nang sakupin niyo ng bayang Israel. Muli niya itinayo ang mga sambahan ng mga pagano sa winasak ng kanyang amang si Hezekias. Nagtayo rin siya ng mga dambana para kay Baal. Gumawa ng mga imahe ng Diyusang si Ashira at sumamba sa mga bituin. Nagtayo siya ng mga altar ng mga pagano sa templo sa lugar na sinasabi ni Yahweh kung saan siya sasambahin magpakailanman. Yun lang po, maraming salamat. God bless. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ngayong gabi po, ang aking ilalahad ay mula sa aklat na ikalawang mga kronika, Kabanata 33, talata 5 hanggang 8. Pati ang dalawang bulwagan ng templo ay nilagyan niya ng mga altar para sa mga bituin. Ang mga anak niya lalaki ay sinunod niya sa libis ng Ben-Hinnom bilang handog sa mga Diyos-Diyosan. Naging mahilig siya sa mga panguhula, pangkukulam at salamangka. Nagpupunta rin siya sa mga sumasangguni sa espiritu ng namatay na at sa mga manguhula. Dahil sa mga kasamang ito, nagalit sa kanya si Yahuwah. Pati ang inukit niyang larawan ng isang Diyos-Diyosan ay dinala niya sa templo. Tungkol sa templong iyon ay sinabi ng Diyos kay David at sa anak nitong si Solomon. Ang templong ito sa Jerusalem ay pinili ko sa mga lipi ng Israel upang dito ako sambahin magpakailanman. Kung susundin nilang mabuti ang mga utos at tuntuning ibigay ko sa kanila sa pamamagitan ni Moses, hindi na sila aalisin sa lupaing ibigay ko sa kanilang mga ninuno. Purihin po natin lagi ang ating Ama lumikha sa pagkakabasa ng kanyang salita. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang akin pong babasahin yan ay mula sa libro ng ikalawang kronika, chapter 33, verse 9 to 11. Ngunit hinikayat ni Manases ang mga mamamayan ng Juda at Jerusalem sa paggawa ng masama, at ang ginawa nila ay mas malala pa sa ginawa ng mga bansang ipinalipol ng Panginoon sa harap ng mga Israelita. Kahit binala ng Panginoon si Manases at ang kanyang mga mamamayan, hindi pa rin sila nakinig sa kanya. Kaya ipinalusob sila ng Panginoon sa mga commander ng mga sundalo ng hari ng Assyria. Binihag sila nila si Manases, nilagyan ng kawit ang kanyang ilong, kinadenahan at dinala sa Babylonia. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay mula po sa ikalawang kronika, chapter 33, verse 12 to 14. Sa kanyang paghihirap, nagpakumbaba siya at nagmakaawa sa Panginoon na kanyang Diyos, na Diyos din ng kanyang mga ninuno. At nang nanalangin siya, pinakinggan siya ng Panginoon. Naawa ang Panginoon sa kanyang mga pagmamakaawa. Kaya, pinabalik siya ng Panginoon sa Jerusalem at sa kaharian niya. At napagtanto ni Manases na ang Panginoon ang Diyos. Simula noon, ipinaayos ni Manases ang panlabas na pader ng lungsod ni David mula sa kanluran ng Gihon, sa may lambak hanggang sa pintuang tinatawag na Isda, paliko sa burol ng Ophel. Pinataasan din niya ito. Pagkatapos, naglagay siya ng mga pinuno sa lahat ng napapadirang lungsod ng Juda. Amen. God bless po. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking isi-share ay makikita sa ikadalawang mga kronika, Kabanata 33, talata 15 hanggang 17. Ito po ang nakasulat. Inalis niya sa templo ang mga Diyos-Diyusan ng mga bansa at ang imahin ni Ashira. Ipinalis din niya ang mga altar na pinagawa niya sa bundok na kinatayo ng templo sa Jerusalem at ipinapon sa labas ng lungsod. Ipinatayo niyang muli ang altar ni Yahweh at naghandog siya ng handog na pagkaing butil at pasasalamat. Inuutos niya sa mga mamayan ng Juda na maglingkod kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. Nagpatuloy ang mga tao sa kanilang paghahandog sa mga dambana sa burol. Ngunit ito'y ginagawa nila para kay Yahweh na kanilang Diyos. Yun lang po. God bless.
Hello, good evening. Ang aking Bible verse for today is from 2 Chronicles chapter 33 verses 18 to 21. Ang buod ng kasaysayan ni Manases. Ang iba pang ginawa ni Manases, ang panalangin niya sa kanyang Diyos at ang mga pahayag ng mga propetang nagsalita sa kanya sa pangalan ni Yahweh. Ang Diyos ng Israel ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Israel. Ang kanyang panalangin at ang kasagutan ng Diyos dito. Gayon din ang mga kasalanang ginawa niya ay nakasulat naman sa kasaysayan ng mga propeta. Naroon din ang tungkol sa mga ipinatayo niyang mga sambahan ng mga pagano, ang mga ipinagawa niyang larawan ni Asherah at ang mga ginawa niyang Diyos-Diyosan bago siya nagbalik loob sa Diyos. Namatay si Manases at nilibing sa kanyang palasyo. Humalili sa kanya bilang hari ang kanyang anak na si Amon. Si Amon ay 22 taong gulang nang maging hari at 2 taon siyang naghari sa Jerusalem. Amen. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. God bless. Purihin po ang Panginoon sa pagkakataong ito. Tayo po ay nakakapagpatuloy sa devotion na ating pong ginagawa. At tayo nga po ay nasa 2 Chronicles chapter 33 at ang ating pong babasahin ay mula po sa 22 hanggang 25. So sabi po dito, masama ang ginawa ni Amon sa paningin ng Panginoon gaya ng ginawa ni Manases na kanyang ama. Sinamba at tinandugan niya ang mga Diyos-Diyosan na pinagawa ni Manases. Pero hindi tulad ng kanyang ama, hindi siya nagpakumbaba sa Panginoon, sa halip dinagdagan pa niya ang kanyang kasalanan. Nagplano ng masama ang mga opisyal ni Amon laban sa kanya at pinatay siya sa palasyo niya. Pero pinatay ng mga mayan ng Juda ang lahat ng pumatay kay Haring Amon at ang anak niya si Josiah ang ipinalit nila bilang hari. So dito makikita po natin na sa halip na gayahin ni Amon yung ginawa ng kanyang amang si Manases, yung pagpapakumbaba doon sa Panginoon, ay hindi po niya ito ginawa. Bagkus ay dinagdagan pa niya yung kasalanan niya, So dito makikita natin talagang nasa atin yung desisyon na sino ba yung ating susundan at sino ba yung ating tatalikdan, So dito ipinapakita lang na malaya nga tayong gawin yung lahat ng bagay. Tayo rin naman yung may karapatan na sundin kung anong nais natin. Pero dapat ay gamitin po talaga natin yung karunungan o yung wisdom na galing sa Panginoon upang makapagdesisyon po tayo ng tama. Nakita po natin yung ginawa ni Amon, kung ano yung nangyari sa kanyang ama nung ito ay naging rebellious, sinamba niya yung mga Diyos-Diyosan, nagpatayo ito sa mga burol hanggang sa nabihag na ito, Pero nung ito ay nagpakumbaba, ibinalik po siya ng Panginoon sa kanyang bayan, binalik sa kanya ng Panginoon yung posisyon. At ito ay hindi tinularan ng kanyang anak, Kaya ano yung nangyari sa kanya? Siya po ay napahamak din, Siya ay pinatay ng kanyang mga opisyal. So ibig sabihin hindi po naging maganda yung kinahantungan niya. Samantalang yung kanyang ama na si Manases, sa kabila ng grabe yung ginawa nito doon sa unang yugto ng kanyang buhay ng bilang hari na talagang kinagalit ng Panginoon yung kanyang ginagawa, pati yung paghahandog ng mga anak ay ginawa po ito ng kanyang ama. Pero sa huli po ay nagpakumbaba itong kanyang ama na si Manases. At nakita niya yung naging resulta, naging maayos, Kumbaga dito natin makikita rin yung sa kabila ng grabe yung ginawa ng ama niyang si Manases, ay andun pa rin yung siya nagpakumbaba sa Panginoon. Ipinalik ng Panginoon yung mga bagay na magaganda. So dito po natin makikita na kahit gaano katindi yung ginawa natin mga pagkakasala sa Panginoon, kung tayo ay manunumbalik, na kung tayo ay magpapakumbaba, ang Panginoon po ay talagang sadya pong mahabagin, na kapag tayo ay lumapit sa Kanya at tayo ay nagpakumbaba, garantisado po na tayo ay pinapatawad at higit sa lahat, ibinabalik niya tayo doon sa mga posisyon na itinakda ng Panginoon na dapat mangyari sa atin. So purihin po ang Panginoon na isang makagandang aral muli ang natutunan natin sa buhay ng Manases,
na sa kabila ng pangit yung naging umpisa niya at maraming mga bagay na hindi maganda na nangyari sa kanya, pero nagbalik loob po siya sa Panginoon at nagpakumbaba, kung kaya't naranasan niya ang isang napakagandang buhay sa huling bahagi ng kanyang buhay. So purihin po ang Panginoon, and God bless everyone.